Isang bilyong utang, isang pekeng singsing, at isang pintuan sa likod para sa isang babaeng nagdadalang tao. Akala ni Wenxia ay pamilya ang pinapasukan niya, ngunit isa palang bitag na kikitil sa kanyang dangal. Huwag mong dungisan ang semento ng mansyong ito. Dumaan ka sa likod. Utos ng kanyang biyenan. Habang ang lalaking pinagkakatiwalaan niya, tahimik na pinapanood ang kanyang pagkadurog. Hanggang kailan mananahimik ang katarungan? O baka naman, ang mismong biktima ang magiging hatol ng langit. Diyan ka lang sa labas. Huwag mong itititig ang iyong maruruming mata sa loob ng aking tahanan at lalong huwag mong itatapak ang putikang sapatos mo sa sementong kapapunas ko lang. Dumaan ka sa pinto sa likod doon sa daanan ng mga katulong. Ang boses ni Doña Celestina ay tila isang matalim na pako na ibinaon sa gitna ng katahimikan ng gabi. Nakatayo ang matanda sa engrandeng balkonahe ng mansyong Villarreal, nakabalabal ng mamahaling sutla habang nakatingin sa ibaba ng may pandidiri. Sa ibaba, sa gitna ng malakas na buhos ng ulan sa lungsod ng Iloilo, nakatayo si Wenxia. Basang-basa ang kanyang uniforme ng pulis, marumi ang kanyang sapatos mula sa 18 oras na pagliligtas sa mga biktima ng baha, at ang kanyang mukha ay maputla dahil sa matinding pagod at gutom. Sa kanyang kanang kamay, mahigpit niyang hawak ang isang plastic bag na naglalaman ng mga mamahaling gamot para sa high blood at diabetes ni Doña Celestina. Mga gamot na binili niya gamit ang huli niyang pera sa pitaka. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Wenxia. Sa loob ng kanyang sinapupunan, naramdaman niya ang marahang pintig ng kanyang 3 buwang sanggol. Tila nakikiramay sa panginginig ng kanyang katawan. Ang lamig ng ulan ay hindi maikukumpara sa lamig ng boses ng babaeng magiging biyena niya sana bukas. Pero ma, dala ko po ang gamot ninyo. Galing pa po ako sa duty. Wala pa po akong kain. Mahinang sagot ni Wenxia. Ang kanyang boses ay nanginginig hindi lang dahil sa ginaw, kundi dahil sa hapdi ng insultong tinanggap. Isang mapait na tawa ang pinakawalan ni Doña Celestina. Huwag mo akong matawag-tawag na ma, Wenxia. Hindi ka pa asawa ng anak ko. At sa hitsura mong yan, para kang pulubing galing sa kalsada. Nakakahiya sa mga kapitbahay. Kung talagang mahal mo si Tirso, matututo kang lumugar. Ang babaeng marunong magpakumbaba ang siyang pinagpapala. Ngayon, kung gusto mong makapasok at makapagpahinga, dumaan ka sa likod. At bago ka umakyat, siguraduhin mong napirmahan mo na ang dokumentong iniwan ko sa may kusina. Ang dokumentong tinutukoy ng matanda ay ang Waiver of Rights, isang kasunduan na nagsasabing walang karapatan si Wenxia sa anumang ari-arian ng mga Villarreal, kahit maging asawa pa siya ni Tirso. Ito ang kondisyong ibinigay ng matanda para patawarin siya sa kasalanang pagbubuntis ng hindi pa kinakasal. Dahan-dahang naglakad si Wenxia patungo sa madilim na pasilyo sa gilid ng mansyon. Ang bawat hakbang niya ay tila paghila sa isang mabigat na kadena ng kahihiyan. Nang makarating siya sa pinto ng kusina, nakita niya ang puting papel na nakapatong sa mesa. Sa tabi nito ay isang basong tubig na may mga langgam na lumulutang. Isang malinaw na mensahe ng kanyang halaga sa bahay na yon. Habang hawak ang panulat, lumingon si Wenxia sa itaas ng hagdan. Inasahan niyang lalabas si Tirso, inasahan niyang bababa ang kanyang lalaking pinakamamahal, yayakapin siya at sasabihing, "Wala akong pakialam sa dumi mo dahil ikaw ang bayani ng buhay ko." Ngunit ang nakita lamang ni Wenxia ay ang anino ni Tirso sa likod ng kurtina sa ikalawang palapag. Nakita niya ang paggalaw ng kurtina, ang pagtingin ng lalaki sa kanya, at ang mabilis na pag-iwas nito nang magtama ang kanilang mga mata. Walang salita, walang pagtatanggol. Ang tanging narinig ni Wenxia ay ang malakas na pintig ng sarili niyang puso na tila unti-unting nadudurog sa bawat segundong pananahimik ni Tirso. Nanginginig ang kamay ni Wenxia habang idinidikit ang dulo ng ballpen sa papel. Isang patak ng luha ang kumawala sa kanyang mga mata.
at pumatak ng direkta sa itaas ng kanyang pangalan, dahilan upang kumalat ang tinta sa puting pahina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang matalim na kirot sa kanyang puson, isang babala mula sa kanyang katawan na hindi na nito kaya ang bigat ng dinadalang dusa. Kasabay ng paglagda niya sa kanyang dangal, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw sa kanyang isipan, mas malakas pa sa dagundong ng kulog sa labas. Ito ba ang buhay na ipinangako sa akin? O ito ang simula ng aking dahan-dahang paglilibing ng buhay sa ilalim ng kapangyarihan ng mga Villarreal? Hindi alam ni Wencia na sa kabilang silid, hawak ni Tirso ang isa pang dokumento, isang kasunduan sa pautang na gagamit sa pangalan ni Wencia upang isalba ang pamilya mula sa pagkakabaon sa sugal. Ang bawat luhang pumatak sa pisngi ni Wencia ay tila naging tinta sa isang sumpa na hindi niya matatatakasan. Tumayo si Wencia ng tuwid kahit tila umiikot ang paligid. Tiningnan niya ang kanyang refleksyon sa madilim na bintana ng kusina. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi na ang matapang na pulis na kilala ng lahat. Siya ay isang anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa gitna ng katahimikan, isang mahinang tunog ang nanggaling sa kanyang bulsa. Isang notification mula sa kanyang cellphone. Binuksan niya ito nang may nangangatog na mga daliri. Isang litrato ang ipinadala ng isang hindi kilalang numero. Isang litrato ni Tirso na nasa loob ng isang kasino, may kayakap na ibang babae, at may hawak na tumpok ng pera. Sa petsang kung kailan sinabi nito kay Wencia na nagbabantay siya sa kanyang may sakit na ina. Ang plastik ng gamot na hawak ni Wencia ay dahan-dahang nalaglag sa sahig. Ang mga tableta ay nagkalat sa maruming semento, tila mga mumo ng isang pagkakaibigang matagal ng patay. Hanggang saan ang kayang tiisin ng isang pusong nagmamahal kung ang bawat tibok nito ay katumbas ng isang traidor na saksak mula sa likuran? Ang asin ay para sa pagkain, Wencia, hindi para sa iyong mga luha. Bilisan mo riyan dahil ayaw kong kumain ng malamig na almusal. Ang isang babaeng hindi marunong magsilbi sa kusina ay walang puwang sa pamilyang ito. Ang tinig ni Doña Celestina ay pumunit sa katahimikan ng madaling araw. 4 na oras pa lamang ang nakalilipas mula nang makapasok si Wencia sa mansyon. 4:00 pa lang ng umaga. Sa labas, ang ulan ay naging tila mahinang iyak na lamang ng langit. Ngunit sa loob ng malawak na kusina, ang init ng kalan ay sumasabay sa init ng namumuong galit at pagod sa dibdib ni Wencia. Hawak ni Wencia ang mabigat na sandok habang hinahalo ang sinangag. Ang bawat pag-ikot ng kanyang kamay ay tila isang paghukay sa sarili niyang lakas. Ang bango ng piniritong bawang na dati ay paborito niya ay naging tila lason sa kanyang pang-amoy. Nararamdaman niya ang matinding pag-akyat ng asido sa kanyang lalamunan, ang morning sickness na pilit niyang itinatago dahil alam niyang tatawagin lamang itong pag-iinarte ng kanyang biyenan. Opo, Ma'am Celestina, malapit na po itong matapos. Mahinang sagot ni Wencia. Hindi niya ito tinawag na ma dahil sariwa pa sa kanyang isipan ang pagtanggi ng matanda kagabi. Lumapit ang matanda. Ang kanyang mga hakbang sa marmol na sahig ay tila bilang ng mga sandali ng paghuhukom. Dinampot ni Celestina ang isang piraso ng tinapay at mabilis itong binitiwan na tila nadidirian. Tingnan mo ang gawa mo. Masyadong sunog ang bawang. Ganito ba ang itinuro sa'yo sa barong-barong na kinalakihan mo? Hindi dahil pulis ka, ay may karapatan ka ng maging pabaya sa bahay na ito. Utang mo sa amin ang pagkakataong ito, Wencia. Pinayagan ka naming manatili rito sa kabila ng kahihiyang dala mo sa iyong sinapupunan. Humigpit ang kapit ni Wencia sa hawakan ng kawali. Ang mga daliri niya ay namumuti na sa tindi ng pagkakasakal dito. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing ang kahihiyang tinutukoy nito ay ang apo ng matanda. Gusto niyang sabihing ang perang pambili ng almusal na niluluto niya ay galing sa sarili niyang ipon na sa pilitang hiniram ni Tirso noong nakaraang linggo.
Pumasok si Tirso sa kusina. Suot ang kanyang plansadong polo, amoy pabango, at tila walang bakas ng pagod. Umiwas siya ng tingin nang magtagpo ang kanilang mga mata ni Wensya. Tirso anak, tingnan mo ang pinapakain sa atin ng magiging asawa mo, ni hindi marunong magbalanse ng lasa. Sumbong ni Celestina sa anak. Ang boses ay biglang naging malambing, ngunit puno ng kamandag. Ma, pagpasensyahan mo na si Wensya. Marahil ay pagod lang siya, sabi ni Tirso, ngunit hindi siya lumapit sa kanya. Nanatili siyang nakatayo sa tabi ng kanyang ina. Wensya, ayusin mo naman ang pagluluto. Ayaw ni Mama ng palpak na serbisyo. Ang bawat salita ni Tirso ay tila sampal na mas masakit pa kaysa sa ulan kagabi. Walang tanong kung kumusta ang kanyang pakiramdam. Walang haplos sa kanyang likod upang pagaanin ang kanyang pagsusuka. Ang lalaking nangako sa kanya ng langit ay isa na ngayong estranghero na kasabwat sa kanyang paghihirap. Tirso, napanood mo ba ang balita tungkol sa raid sa kasino kagabi? Tanong ni Wensya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng kahulugan. Pinanood niya ang reaksyon ng lalaki. Bahagyang nanginig ang kamay ni Tirso na may hawak na tasa ng kape. Hindi. Bakit mo tinatanong? Alam mo namang busy ako sa bangko, Wensya. Huwag mo akong intrigahin ng mga trabaho mo sa presinto. Wala lang. May nakita kasi akong pamilyar na mukha sa isa sa mga kuha ng CCTV. Dagdag ni Wensya habang inilalapag ang pinggan ng sinangag sa harap ni Tirso. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Ang litratong natanggap niya kagabi ay tila isang apoy na naglalayab sa loob ng kanyang bulsa. Pagkatapos ng almusal, habang nililinis ni Wensya ang mga iniwan nilang kalat, napansin niya ang isang basurahan na puno ng mga ginupit na papel. Bilang isang imbestigador, ang kanyang mga mata ay tila automatikong naghahanap ng mga pirasong hindi tugma sa ayos ng paligid. Yumuko siya at dahan-dahang kinuha ang isang piraso ng papel na may pamilyar na logo. Ito ay mula sa Bangko de Iloilo, ang bangko kung saan nagtatrabaho si Tirso bilang isang senior officer. Nang pagtabi-tabihin niya ang mga piraso sa ibabaw ng maruming lababo, ang kanyang hininga ay tila nabilaukan. Ito ay isang final notice of foreclosure para sa mansyong Villarreal. Ang bahay na ipinagmamalaki ni Celestina, ang simbolo ng kanilang kapangyarihan, ay nakatakda ng bawiin ng bangko sa loob ng 30 araw. Ngunit ang mas nagpadilim sa paningin ni Wensya ay ang pangalang nakasulat bilang pangunahing garantor ng loan, Wensya Salvador Villarreal. Ang kanyang pangalan ay nakasulat sa tabi ng isang pirma na kamukhang-kamukha ng sa kanya. Ngunit alam niyang kailanman ay hindi siya pumirma sa gayong kalaking halaga, 5 milyong piso. Ang kanyang dangal, ang kanyang kredibilidad bilang pulis, at ang kinabukasan ng kanyang anak ay isinangla ng pamilyang kasalukuyang tumatrato sa kanya na parang basahan. Naramdaman ni Wensya ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang bawat patak ng tubig mula sa gripo ay tila tunog ng isang bombang malapit nang sumabog. Ang mga luhang pinigil niya kanina ay dahan-dahang pumatak, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang nakapapansing katotohanan. Ang mansyong ito ay hindi isang palasyo. Ito ay isang bilangguan na ang mga rehas ay gawa sa utang at kasinungalingan. At siya ang itinalagang magbayad para sa kalayaan ng mga taong nagnanakaw ng kanyang buhay. Biglang bumukas ang pinto ng kusina. Nakatayo roon si Isabel, ang chichong na abogado. Suot ang kanyang matalas na ngiti at hawak ang isang makapal na folder. Wensya, may nakalimutan ka pa palang pirmahan para sa wedding coordinator natin. Bilisan mo, kailangan na ito sa opisina, sabi ni Isabel, habang ang kanyang mga mata ay nanunuot sa mga papel na mabilis na itinago ni Wensya sa ilalim ng basahan. Ano pa ang kayang nakawin ng pamilyang ito sa isang babaeng wala nang itira para sa sarili niya? Ang pag-ibig na inakala kong ginto, tanso lang pala
na nag-iiwan ng mantsa sa aking balat. Mariing tinitigan ni Wensya ang kanyang kaliwang daliri habang nasa loob siya ng banyo ng kanilang silid. Ang engagement ring na ibinigay ni Tirso sa kanya 3 buwan na ang nakalilipas, ang singsing na sinabi nitong isang family heirloom ng mga Villarreal ay nag-iwan ng isang madilim at kulay berdeng marka sa kanyang balat. Ang makinang nabato na dati ay tila sumasalamin sa kanyang mga pangarap ay malabo na ngayon, tila nawalan ng kaluluwa. Dahan-dahan niyang hinubad ang singsing. Ang mahinang tunog ng metal na tumama sa gilid ng lababo ay tila isang babala. Hindi ito ginto. Ito ay isang mumurahing imitasyon na nabibili lamang sa bangketa ng Quiapo. Naramdaman ni Wensya ang isang matalim na kirot sa kanyang dibdib. Mas masakit pa kaysa sa anumang sugat na natamo niya sa serbisyo bilang pulis. Naalala niya ang gabing ibinigay ito ni Tirso sa kanya sa ilalim ng liwanag ng buwan. Ang mga pangako nito ng katapatan, ang mga luha sa mga mata nito habang sinasabing siya ang pinakamahalagang kayamanan sa buhay nito. Lahat ba ng yon ay bahagi lamang ng isang dula? Lumabas si Wensya ng banyo at nakita si Tirso na abala sa pag-aayos ng kanyang kurbata sa harap ng salamin. Mukhang disente, mukhang kagalang-galang, ang perpektong imahe ng isang matagumpay na bank officer. Tirso, tawag ni Wensya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may panginginig na hindi niya mapigilan. Ang singsing ko, bakit nag-iba ang kulay? Tingnan mo ang daliri ko, nangingitim. Bahagyang tumigil si Tirso, ngunit hindi siya lumingon. Nakita ni Wensya sa refleksyon ng salamin ang mabilis na paglunok ng lalaki. Baka dahil lang sa mga kemikal na ginagamit mo sa paglilinis, Wensya. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyadong magpakapagod sa gawaing bahay. Masyadong sensitibo ang materyales ng singsing na yan dahil lumana. Hindi ito dahil sa chemical, Tirso. Pagpapatuloy ni Wensya habang lumalapit sa kanya, inilalahad ang palad na may hawak na pekeng hiyas. Pulis ako. Alam ko ang hitsura ng tunay na ginto at ang hitsura ng tanso. Nasaan ang tunay na singsing? Nasaan ang heirloom na sinasabi mo? Humarap si Tirso. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago mula sa pagiging kalmado patungo sa pagkairita. Ano ba, Wensya? Magpapakasal na tayo bukas, pero singsing pa rin ang inaatupag mo. Masyado ka namang materyoso. Ang mahalaga ay ang simbolismo nito, hindi ang presyo. Binigay ko yan sa'yo ng may pagmamahal, tapos ganyan ang ituturing mo? Pagmamahal? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Wensya. Ang pagmamahal ba ay nagsisinungaling? Ang pagmamahal ba ay nagsasangla ng dangal ng ibang tao para sa sariling bisyo? Bago pa makasagot si Tirso, tumunog ang kanyang cellphone sa ibabaw ng kama. Mabilis niya itong dinampot, ngunit huli na dahil nakita ni Wensya ang pangalang rumehistro sa screen, Boss 5 hanggang 6. Agad na lumabas si Tirso ng silid, tila tinatakasan ang presensya ni Wensya. Ngunit hindi siya hinayaan ng kanyang instinct. Dahan-dahang sumunod si Wensya, ang kanyang mga hakbang ay walang tunog sa ibabaw ng makapal na karpet ng hallway. Tumigil siya sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng library. Parang awa mo na, bigyan mo pa ako ng 3 araw. Ang boses ni Tirso ay puno ng takot at desperasyon, malayo sa mapagmataas na tono niya kanina. Nakapirma na si Wensya sa mga papers. Kapag natapos ang kasal bukas, maipapasok ko na ang loan application gamit ang pangalan niya at ang titulo ng lupa ng lola niya sa Iloilo bilang collateral. Mababayaran ko kayo kasama ang interes. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Tirso ay tila mga punyal na itinutusok sa likod ni Wensya. Ang lupa ng kanyang lola, ang tanging alaala ng kanyang pamilya, ang lupang pinaghirapan ng kanyang lola sa pagtitinda ng isda sa palengke para lamang mapagtapos siya ng pag-aaral, ay balak ding ilubog ni Tirso sa utang. Napahawak si Wensya sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya ay tila sumisipa
Tila nagtatanong kung bakit ganito kalupit ang mundong kanyang papasukan. Hindi lang pala siya basta kuwasaw o taga-silbi sa bahay na ito. Siya ay isang puhunan, isang kasangkapan na gagamitin hanggang sa masaid ang huling sentimo ng kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-ibig ni Wensia para kay Tirso ay naputol. Ang init ng kanyang mga luha ay natuyo at napalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Narinig ni Wensia ang pagbaba ng telepono ni Tirso at ang mabibigat nitong buntong hininga. Dahan-dahan siyang umatras, bumalik sa kanilang silid at isinuot muli ang pekeng singsing. Hahayaan niyang maniwala ang mga Villarreal na kontrolado nila siya. Hahayaan niyang isipin nila na siya pa rin ang Wensia na sunod-sunuran at bulag sa pag-ibig. Ngunit sa ilalim ng kanyang suot na maskara, ang utak ng isang bihasang investigador ay nagsisimula ng bumuo ng isang plano. Kung ang singsing na ito ay peke, sisiguraduhin niyang ang kasal na inaasahan nila ay magiging isang tunay na bangungot na hindi nila malilimutan. Dahan-dahang kinuha ni Wensia ang kanyang bag at kinapa ang kanyang police badge sa loob nito. Ang malamig na metal ng badge ay nagbigay sa kanya ng lakas na hindi kayang ibigay ng anumang singsing. Ang utang na loob ay hindi nababayaran ng salapi, Wensia. Binabayaran ito ng katapatan at pagsunod. Huwag mong kakalimutan na kung hindi dahil sa amin, ikaw ay isang hamak na babaeng may dalang kahihiyan sa kalsada. Nakatayo si Doña Celestina sa tapat ng dambana ng kanilang mga santo sa loob ng mansyon. Ang amoy ng insenso at ang malamlam na liwanag ng mga kandila ay nagbibigay ng isang mapagkunwaring kabanalan sa kanyang mukha. Hawak niya ang isang kulay pilak na rosaryo. Ang bawat butil nito ay tila binibilang ang bawat pagkakamali ni Wensia. Kahit nakatalikod ang matanda, nararamdaman ni Wensia ang bigat ng mga salitang ibinabato sa kanya. Kasalukuyan siyang nakaluhod sa sahig, pinupunasan ang mga paa ng mga antigong upuan na gawa sa nara. Ang kanyang mga kamay ay mahapdi na dahil sa kemikal ng pampakintab, ngunit mas mahapdi ang kanyang kalooban. Tinanggap ka namin ng buong puso, Wensia. Pinagtakpan namin ang iyong pagkakamali para hindi ka pag-usapan ng mga tao sa Iloilo. Pagpapatuloy ni Celestina habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Kaya kapag may hiningi kaming pabor sa'yo, asahan mong gagawin mo yon nang walang reklamo. Iyan ang tanging paraan para masuklian mo ang kabutihan ng pamilya Villarreal. Gusto ni Wensia na itanong kung ang kabutihang tinutukoy nito ay ang paggamit sa kanyang pangalan para sa 5 milyong pisong utang. Gusto niyang isigaw na ang pagtanggap sa kanya ay isa palang negosyo. Ngunit pinigil niya ang kanyang dila. Alam niya ang laro ng mga Villarreal. Ginagamit nila ang konsepto ng utang na loob upang gawing alipin ng isang tao. Opo, Ma'am Celestina, naiintindihan ko po. Tanging naisagot ni Wensia. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang buhok ay tumatabing sa kanyang mga mata upang hindi makita ng matanda ang apoy ng puot na unti-unting nagliliyab sa kanyang mga balintataw. Biglang bumukas ang pinto at pumasok si Isabel. Ang kanyang mga hakbang ay mabilis at tila may dalang masamang balita. May hawak siyang isang asul na folder na mahigpit niyang nayayakap sa kanyang dibdib. Mabuti at narito ka, Wensia, sabi ni Isabel nang walang anumang pagbati. Inilapag niya ang folder sa ibabaw ng lamesang kakapunas lang ni Wensia. Kailangan nating ayusin ang mga huling dokumento para sa kasal bukas. May mga papeles dito mula sa venue at sa catering na kailangan ng pirma mo bilang co-applicant para sa wedding package. Tiningnan ni Wensia ang folder. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis. Tila isang babala mula sa kanyang mga instinct bilang pulis. Bakit kailangan pa ng pirma ko, Isabel? Akala ko ba ay bayad na ang lahat ng iyon? Isang mabilis na tingin ang ipinukol ni Isabel kay Celestina bago sumagot. Masyado kang mapagduda, Wensia. Ito ay para lamang sa insurance ng event.
Standard procedure ito para sa mga malalaking kasalan. Huwag mo nang patagalin. Marami pa kaming gagawin ni Mama. Dahan-dahang kinuha ni Wensya ang panulat. Habang binubuklat ang mga pahina, sinadya niyang bagalan ang bawat galaw. Nakita niya ang mga terminong credit facility, collateral assignment, at power of attorney na nakatago sa maliliit na letra sa ibaba ng pahina. Hindi ito tungkol sa catering. Ito ay mga dokumento na magbibigay ng kapangyarihan kay Isabel na gamitin ang anumang ari-arian sa ilalim ng pangalan ni Wensya. Naramdaman ni Wensya ang isang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang likod. Napahawak siya sa kanyang leeg sa maliit na kwintas na tanging pamana ng kanyang lola. Ang kwintas na yon ay sumisimbolo sa dangal ng mga Salvador, mga taong mahirap, ngunit kailanman ay hindi nagnakaw at hindi nanloko. Wensya, ano pang hinihintay mo? Pirmahan mo na yan para matapos na. Pagmamadali ni Celestina, ang kanyang boses ay naging matalas at nawalan ng kunwaring lambing. Sa gitna ng tensyon, narinig ni Wensya ang mahinang tunog ng isang sasakyan na pumarada sa labas. Isang estrangherong lalaki ang bumaba. May bitbit na itim na bag at dire-diretsong pumasok sa loob nang hindi man lang kumakatok. Sino ang lalaking ito? At bakit tila natigilan sina Celestina at Isabel nang makita siya? Tumayo si Wensya. Bitbit ang asul na folder na hindi pa rin niya pinipirmahan. Parang may bisita kayo. Itutuloy ko na lang po ang pagpirma nito sa itaas habang nagpapahinga. Bago pa makapigil ang dalawa, mabilis na naglakad si Wensya patungo sa hagdan. Nararamdaman niya ang mga mata ni na Celestina at Isabel na nakatusok sa kanyang likuran. Sa bawat hakbang niya paakyat, ramdam niya ang bigat ng folder sa kanyang kamay. Ang folder na maaaring maging hatol sa kanyang kamatayan o ang susi sa kanyang paglaya. Pagdating sa kanyang silid, agad niyang nilock ang pinto. Inilabas niya ang kanyang cellphone at mabilis na kinuha ang bawat anggulo ng mga dokumento sa loob ng folder. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang isipan ay malinaw. Ang pamilyang ito ay hindi lang basta naghahanap ng manugang. Naghahanap sila ng biktima na dadala ng krus para sa kanilang mga kasalanan. At ang utang na loob na palagi nilang isinusumbat ay ang lubid na gagamitin nila para bitayin siya. Tumingin si Wensya sa labas ng bintana sa madilim na langit ng Iloilo. Isang lihim na pangako ang kanyang binigkas sa hangin. Hindi ninyo ako malilibing ng buhay dahil ang pulis na minamaliit ninyo ang siyang gigiba sa pader ng inyong mga kasinungalingan. Ang lugaw na ito ay hindi lang pagkain, Wensya. Ito ay yakap ng isang lola na hindi ka kailanman tinalikuran, kahit pa ang buong mundo ay bumitaw na sa iyong kamay. Ang boses ni Mang Delphine ay parang mainit na kumot sa gitna ng malamig na gabi. Nakaupo si Wensya sa isang maliit at gasgas na bangko sa tapat ng kanyang kariton ng lugaw, malapit sa kanto ng presinto. Dito, sa ilalim ng aandap-andap na bumbilya at sa amoy ng piniritong bawang at luya, naramdaman ni Wensya ang isang bagay na matagal nang ipinagkakait sa kanya sa loob ng mansyong Villarreal, ang pagiging tao. Dahan-dahang hinipan ni Wensya ang bawat kutsara ng mainit na lugaw. Ang usok nito ay humahalo sa kanyang hininga, tila dahan-dahang tinutunaw ang yelo sa kanyang puso. Salamat po, Mang Delphine. Parang ngayon lang po ulit ako nakahinga ng maluwag, bulong ni Wensya. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa puting usok. Hindi niya kayang tingnan ng diretso ang matanda dahil natatakot siyang makita nito ang basag na refleksyon ng kanyang kaluluwa. Hiha, nakikita ko ang dilim sa ilalim ng iyong mga mata. Hindi ganyan ang hitsura ng isang babaeng ikakasal bukas. Seryosong sabi ni Mang Delphine habang nagpupunas ng isang lumang tasa. Ang pamilyang Villarreal? Marami na akong nakitang dumaan sa mansyong iyan. Maraming pumasok na may ngiti, ngunit lumabas na, tila mga aninong nawalan ng liwanag. Napahinto si Wensya sa pagsubo.
Ang mga salita ng matanda ay tila isang kumpirmasyon sa kanyang mga kinatatakutan. Naalala niya ang misteryosong lalaking pumasok sa mansyon kanina. Bago siya tuluyang nakalabas ng bahay, nakita niya ang lalaking iyon na nakikipagtalo kay Celestina. May narinig siyang mga katagang pabayad at huling babala. May alam ba kayo tungkol sa kanila, Mang Delphine? Tanong ni Wensia. Ang boses niya ay halos pabulong na lamang. Tila natatakot na pati ang hangin ay marinig ang kanyang pagdududa. Huminga ng malalim ang matanda at tumingin sa malayo, sa direksyon ng madilim na mansyon sa itaas ng burol. Ang lupang kinatatayuan ng mansyong iyon ay dinilig ng luha ng mga taong pinagsamantalahan nila. Ang yaman nila ay tila isang magandang prutas na bulok ang loob. At ikaw, Wensia, ikaw ang napili nilang maging bagong abono para hindi sila tuluyang matuyo. Inabot ni Mang Delphine ang ilalim ng kanyang kariton at kinuha ang isang lumang envelope na kulay kape. Ito ay luma na, may mga mantsa ng tubig at tila matagal nang nakatago. Ibinigay ito sa akin ng iyong lola bago siya pumanaw. Sabi ni Mang Delphine na ikinagulat ni Wensia. Sabi niya, ibibigay ko lang ito sa iyo kapag nakita ko na ang iyong mga mata ay hindi na marunong tumawa. Sabi niya, ito ang tanging panangga mo sa mga taong gustong kumuha ng iyong dangal. Nanginginig ang mga kamay ni Wensia habang tinatanggap ang envelope. Ang amoy ng lumang papel ay nagpapaalala sa kanya sa amoy ng kanyang lola, amoy ng dagat, ng isda, at ng tunay na pagmamahal. Dahan-dahan niyang binuksan ang envelope. Sa loob, may isang liham na isinulat sa kamay at isang lumang dokumento ng pagmamay-ari ng lupa. Nang mabasa ni Wensia ang unang talata, ang kanyang puso ay tila tumalon sa kanyang lalamunan. Ang lupang pagmamay-ari ng kanyang lola sa Iloilo ay hindi lang basta isang sakahan. Ito ay may nakabaon na lihim na konektado sa ama ni Tirso. At sa pagkamatay ng kanyang sariling ama, maraming taon na ang nakalilipas. Lola! Nangingiyak na sambit ni Wensia. Napahawak siya sa kanyang kwintas, ang tanging alaala ng kanyang pamilya. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi siya mag-isa. Ang kanyang nakaraan ay narito upang protektahan ang kanyang kinabukasan. Wensia, mag-iingat ka, babala ni Mang Delphine. Ang mga taong gahaman ay walang pinipiling biktima. Huwag mong hayaang makuha nila ang huling bagay na nag-uugnay sa iyo sa iyong pinagmulan. Tumayo si Wensia. Tuyo na ang kanyang mga mata, ngunit puno ng bagsik. Nag-iwan siya ng pera sa ibabaw ng lamesa kahit pilit itong tinanggihan ng matanda. Naglakad siya pabalik sa mansyon, hindi bilang isang biktima, kundi bilang isang mangangaso. Habang papalapit siya sa malaking gate ng mga Villarreal, nakita niya si Tirso na naghihintay sa labas, tila balisa at pabalik-balik sa paglalakad. Nang makita siya nito, agad itong lumapit at hinawakan ang kanyang braso. Ngunit sa pagkakataong ito, naramdaman ni Wensia ang takot sa mga kamay ng lalaki. Wensia, saan ka galing? Kanina ka pa hinahanap ni Mama. Kailangan mong pirmahan ang mga dokumento ngayon din. Ang boses ni Tirso ay mataas at halos magmakaawa. Tiningnan ni Wensia ang kanyang asawa-to-be ng diretso sa mga mata. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiwas. Bakit Tirso? Bakit kailangan ngayon na? May mangyayari ba kung hindi ko pipirmahan ang mga papel na yon? Nanlaki ang mga mata ni Tirso. Hindi siya sanay na sumasagot si Wensia ng ganoon. Bago pa siya makasagot, may isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa tapat nila. Bumaba ang bintana nito at lumitaw ang mukha ng misteryosong lalaki kanina. Villarreal, tapos na ang oras, sabi ng lalaki sa isang malamig na tono. Kung hindi mo maibibigay ang collateral bukas ng umaga, bago ang kasal, alam mo na ang mangyayari sa pamilya mo. At sa babaeng iyan,
Tumingin ang lalaki kay Wensya nang may pamilyar na tingin, isang tingin na tila humihingi ng tawad o marahil ay nagbabala ng isang paparating na trahedya. Sino ang lalaking ito? At ano ang tunay na kinalaman ng lupa ng kanyang lola sa kasalanang pilit na ibinabaon ng mga Villarreal? Ang batas ay hindi ginawa para sa katarungan ng lahat, Wensya. Ginawa ito para protektahan ang mga taong may sapat na talino para gamitin ito. At sa kasamaang palad, ikaw ay nasa maling panig ng lamesa. Malamig ang boses ni Isabel habang nakaupo siya sa likod ng malaking lamesang gawa sa mahoganya sa loob ng library ng mga Villarreal. Ang bawat salita niya ay tila isang hiwa ng scalpel, malinis, tumpak, at walang awa. Sa harap niya, nakatayo si Wensia. Hawak pa rin ang asul na folder na parang isang pananggal laban sa isang hindi nakikitang kalaban. Ang library ay puno ng amoy ng luma at mamahalin na papel. Isang amoy na dati ay nagbibigay kay Wensya ng kapanatagan, ngunit ngayon ay tila sumasakal sa kanya. Nakatitig si Isabel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay walang emosyon, tila isang hukom na naghihintay na lamang na ibaba ang hatol. Ibinigay ko na sa iyo ang mga papeles, Wensya. Bakit dinala mo pa sa taas? Hindi mo ba ako pinagtitiwalaan? Tanong ni Isabel habang dahan-dahang itinatabi ang kanyang salamin. Bilang abogado ng pamilyang ito, tungkulin kong siguraduhin na maayos ang lahat. Bago ang kasal, isang pirma mo lang at tapos na ang usapan. Binasa ko ang mga papeles, Isabel. Mahinang sagot ni Wensya. Ang kanyang boses ay nananatiling matatag sa kabila ng mabilis na pintig ng kanyang puso. Hindi ito para sa insurance ng wedding venue. Ang nakasulat dito ay isang cross-guarantee agreement para sa Villarreal Corporation. Gusto ninyong maging garantor ako sa lahat ng utang ng kumpanya ninyo gamit ang lahat ng ari-arian ko, pati na ang lupa ng lola ko. Isang manipis at mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel. Tumayo siya at dahan-dahang lumapit kay Wensya. Ang kanyang mga takong ay gumagawa ng matitigas na tunog sa sahig na tila isang banta. Wensya, don't be so naive. Hindi mo ba naiintindihan? Magiging asawa ka na ni Tirso bukas. Ang utang ng pamilya ay utang mo na rin. We are protecting the legacy of the Villarreals, sabi ni Isabel habang hinahawakan ang balikat ni Wensya. Ang hawak nito ay hindi yakap, kundi isang mahigpit na pagkakahawak na tila gustong iparamdam ang kanyang kapangyarihan. Kung babagsak kami, babagsak ka rin. Isipin mo ang anak mo. Gusto mo bang lumaki ang bata na may amang nakakulong dahil sa utang na hindi nabayaran? Naramdaman ni Wensya ang lason sa bawat salita ni Isabel. Ito ang matinding gaslighting na tinuro sa kanya sa Police Academy, ang pagpapaikot sa katotohanan para magmukhang ang biktima pa ang may pagkakamali. Hindi ko pipirmahan ito, Isabel. Hindi ko isusugal ang kinabukasan ng anak ko para sa mga pagkakamaling hindi ko naman ginawa. Mariing sabi ni Wensya habang tinatanggal ang kamay ng chichong sa kanyang balikat. Biglang nagbago ang mukha ni Isabel. Ang kunwaring lambing ay napalitan ng isang nakapanlulumong bagsik. Wala kang utang na loob. Tinanggap ka namin sa bahay na ito, kahit pa ang dungis ng pangalan mo. Akala mo ba ay mahal ka talaga ni Tirso? Ginamit ka lang niya, Wensya. Kinasal ka lang niya dahil ikaw ang tanging paraan para hindi siya mabulok sa kulungan. Ang katotohanang binitawan ni Isabel ay tila isang malakas na sampal na nagpadilim sa paningin ni Wensya. Kahit alam na niya ito, ang marinig ito mula sa kapatid ni Tirso ay tila pagpako sa kanya sa krus ng katotohanan. At kung akala mo ay makakatakas ka, nagkakamali ka. Bulong ni Isabel, ang kanyang mukha ay iilang pulgada na lamang ang layo sa mukha ni Wensya. Ang folder na hawak mo, may mga pahina riyan na may pirma mo na. Remember the documents you signed last night when you were so tired and hungry? Those were not for the waiver of rights alone. You already signed your life away, Wensya. Ngayon, pipirmahan mo ang huling pahina ng kusa. O ipapahiya kita sa buong Iloilo
bago pa sumikat ang araw bukas. Nanlamig ang buong katawan ni Wensya. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Naalala niya ang gabing iyon, ang ulan, ang gutom, at ang desperasyon niyang mapasaya si Tirso. Ang kanyang sariling kamay ang naghukay ng sarili niyang libingan. Tiningnan ni Wensya ang asul na folder. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa luhang pilit niyang pinipigil. Sa ilalim ng takot, may isang maliit na bahagi ng kanyang isipan ang nanatiling gising. Ang investigator sa loob niya ay hindi pa sumusuko. Kung ganoon, wala na pala akong pagpipilian, mahinang sabi ni Wensya. Dahan-dahan niyang inilapag ang folder sa lamesa at hinawakan ng panulat. Pinanood ni Isabel ang bawat galaw niya nang may tagumpay sa kanyang mga mata. Ngunit hindi napansin ng abogado na habang nakayuko si Wensya, dahan-dahang hinawakan ng kanyang kaliwang kamay ang recorder na nakatago sa ilalim ng kanyang police jacket na kanina pa nakabukas mula nang pumasok siya sa silid. Pirmahan mo na, Wensya, and we can all pretend that we are a happy family, utos ni Isabel. Habang idinidikit ni Wensya ang dulo ng ballpen sa papel, isang malakas na kalabog ang nanggaling sa labas ng mansyon, sinundan ng malakas na sigawan ng mga kalalakihan. Ang tensyon sa loob ng silid ay tila naputol. Ano yon? Tanong ni Isabel. Ang kanyang mukha ay biglang namutla. Hindi sumagot si Wensya. Tumingin siya sa pinto. Alam niyang ang gulo sa labas ay ang simula lamang ng isang mas malaking bagyo. Ngunit ang mas ikinagulat niya ay ang mensaheng pumasok sa kanyang cellphone na kasalukuyang nakapatong sa lamesa. Isang unknown number muli. Isang maikling mensahe na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Wala sa folder ang tunay na lason. Tingnan mo ang ilalim ng frame ng litrato ng yumaong asawa ni Celestina. Ano ang itinatago ng pamilyang ito sa likod ng kanilang mga pumanaw na mahal sa buhay? At paano ito magiging susi sa paglaya ni Wensya? Anong kaguluhan ito? Tirso! Ang gwardya! Nasaan ang gwardya? Ang boses ni Isabel ay puno ng matinding takot. Isang tono na bihirang marinig mula sa isang babaeng laging kontrolado ang lahat. Mabilis niyang binitiwan ang braso ni Wensya at patakbong lumapit sa bintana ng library. Mula sa labas, ang tunog ng malalakas na kalabog sa bakal na gate ay tila agunyas ng isang bumabagsak na kaharian. Maririnig ang sigaw ng mga kalalakihan, mga salitang magnanakaw at pabayad na humahalo sa ihip ng hanging gabi. Naiwang mag-isa si Wensya sa gitna ng silid. Ang kanyang hininga ay gipit. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na nagmamadali sa loob ng kanyang dibdib. Tiningnan niya ang asul na folder sa lamesa. Ang bitag na pilit na isinasakal sa kanya. Ngunit mas malakas ang hatak ng mensaheng kamungit-mungit lang niyang nabasa sa kanyang cellphone. Tingnan mo ang ilalim ng frame ng litrato ng yumaong asawa ni Celestina. Lumingon si Wensya sa direksyon ng malaking portrait ni Don Vicente Villarreal na nakasabit sa gitna ng silid. Ang larawan ay nagpapakita ng isang lalaking may matigas na anyo. Ngunit sa mga mata nito ay tila may itinatagong pagsisisi. Ito ang lalaking sinasabi ni Celestina na pundasyon ng kanilang yaman, ang lalaking pilit na ginagawang santo sa loob ng mansyong ito. Narinig ni Wensya ang papalayong mga hakbang ni Isabel at ang pagsara ng pinto sa ibaba. Ito na ang pagkakataon niya. Sa kabila ng pangangatal ng kanyang mga tuhod at ang bigat ng kanyang sinapupunan, mabilis siyang lumapit sa portrait. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng asido sa kanyang balat. Maingat niyang itinaas ang ibabang bahagi ng mabigat na frame na ginto. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang kinakapa ang likuran ng canvas. Sa gitna ng dilim at alikabok, naramdaman niya ang isang manipis na bagay na nakadikit sa pamamagitan ng tape. Isang maliit na envelope na kulay itim. Nang makuha niya ito, mabilis niyang binuksan ang nilalaman. Hindi ito pera, hindi rin ito alahas. Ito ay isang sulat kamay na testamento at isang lumang resibo ng deposito sa isang offshore bank.
Binasa ni Wensha ang unang linya sa ilalim ng malamlam na liwanag ng desk lamp. Para sa pamilya ng pulis na si SPO Ricardo Salvador, ang yamang ito ay hindi sa akin. Ito ay pag-aari ng katarungan. Ang pangalan ng kanyang ama. Ang kanyang ama na namatay sa isang failed operation, 12 taon na ang nakalilipas. Ang insidenteng naging dahilan kung bakit sila nalubog sa kahirapan ng kanyang lola. Ang luhang kanina pa pinipigil ni Wensha ay tuluyang pumatak. Nabasa ang papel na hawak niya. Ang pamilyang Villarreal ay hindi lang pala nagnanakaw ng kanyang kinabukasan. Ninakaw din nila ang kanyang nakaraan. Ang yaman na ipinagmamalaki ni Celestina ay galing sa dugo at pawis ng kanyang ama. Ang perang dapat sana ay nagbigay sa kanila ng disenteng buhay. Ang perang kinulimbat ni Don Vicente sa tulong ng mga tiwaling opisyal. Kaya pala, bulong ni Wensha, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kaya pala ganoon na lang ang pilit ninyong makuha ang lupa ng lola ko dahil nandoon ang ebidensya ng inyong krimen. Biglang narinig ni Wensha ang pagpihit ng doorknob ng library. Mabilis niyang itinago ang itim na envelope sa loob ng kanyang uniforme, sa tapat mismo ng kanyang puso. Pumasok si Celestina. Ang kanyang muka ay kasing putla ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit at takot. Sumunod sa kanya si Tirso, na tila isang basang sisiw na hindi malaman ang gagawin. "Wensha, bakit narito ka pa?" Sigaw ni Celestina. "Narinig mo ba ang mga hayop sa labas? Ang mga taong yon ay binabayaran ng mga kalaban namin para sirain ang ating pangalan. Kailangan nating umalis dito, ngayon din." Lumapit si Tirso kay Wensha at hinawakan ang kanyang balikat. "Wensha, please, pirmahan mo na ang folder. Kailangan nating ilipat ang mga asset bago pa sila makapasok dito. Para sa atin ito, para sa anak natin." Tiningnan ni Wensha ang mukha ni Tirso. Ang lalaking akala niya ay kanyang sandigan. Ang lalaking naging dahilan kung bakit siya naniwala sa pag-ibig ay isa palang mahusay na aktor sa isang dula ng kasinungalingan. "Para sa anak natin, Tirso? O para isalba ang iyong sariling balat?" Mahinang tanong ni Wensha. Ang kanyang boses ay tila isang malamig na hangin na nagpatahimik sa buong silid. "Ano ang ibig mong sabihin?" tanong ni Tirso. Ang kanyang mga mata ay umiiwas sa tingin ni Wensha. "Alam ko na ang lahat, Tirso. Alam ko na kung saan galing ang yamang kinakain ninyo araw-araw," sabi ni Wensha habang dahan-dahang lumalayo sa kanila. Ang mansyong ito ay nakatayo sa ibabaw ng mga bangkay ng katotohanan at ngayong gabi, ang mga bangkay na iyon ay nagsisimula ng bumangon. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa library. Ang mukha ni Celestina ay nagbago mula sa takot patungo sa isang nakapangingilabot na bagsik. Dahan-dahan siyang lumapit kay Wensha. Ang kanyang rosaryo ay mahigpit na nakapulupot sa kanyang mga daliri na tila isang armas. "Akala mo ba ay hahayaan kitang lumabas ng buhay sa pinto na yan taglay ang mga nalman mo?" Bulong ni Celestina. Ang kanyang boses ay puno ng kamandag. "Wala kang ebidensya, Wensha. Isang hamak na pulis ka lang laban sa kapangyarihan ng mga Villarreal." "Mali ka, Ma'am Celestina," sagot ni Wensha habang inilalabas ang kanyang cellphone at ipinapakita ang recorder na kanina pa nakabukas. "Hindi lang ako pulis. Ako ay isang anak na naghahanap ng katarungan. At ang katarungan ay hindi natutulog." Sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ng pagkabasag ng salamin ang nanggaling sa ibaba. Ang mga nagpoprotesta sa labas ay nakapasok na sa loob ng bakuran. Ang kaguluhan ay papalapit na sa loob ng mansyon. "Tirso, gawin mo ang dapat mong gawin," utos ni Celestina sa kanyang anak. Napatingin si Tirso kay Wensha at pagkatapos ay sa asul na folder sa lamesa. Isang desisyon ang kailangan niyang gawin sa gitna ng nagbabagang apoy ng kanilang mga kasalanan. Dahan-dahang kinuha ni Tirso ang isang mabigat na paperweight na gawa sa kristal mula sa lamesa. Ang kanyang mga mata ay puno ng luhang hindi malaman
kung para sa pagsisisi o para sa sariling kaligtasan. Wensya, patawarin mo ako, bulong ni Tirso. Bitawan mo yan, Tirso. Huwag mong hayaang lamunin ka ng dilim na pilit itinatago ng iyong ina. Ang boses ni Wensya ay hindi sumisigaw, ngunit ang bawat pantig ay tila isang utos na nagmula sa kailaliman ng kanyang pagkatao bilang isang alagad ng batas. Sa tapat niya, ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay nakatayo ng nanginginig. Ang kristal na paperweight sa kamay ni Tirso ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Tila isang malamig na mata na nakatingin sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Wensya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang kaliwang kamay ay dahan-dahang gumapang sa kanyang tiyan. Pilit na pinoprotektahan ang munting buhay sa loob na tila nakikiramay sa matinding tensyon. Tirso anak, ano pang hinihintay mo? Kapag nakalabas ang babaeng iyan, tapos na tayo. Isipin mo ang dangal natin. Ang sigaw ni Celestina ay tila isang latigo na humahagupit sa katinoan ni Tirso. Patawarin mo ako, Wensya, pero hindi ko kayang mawala ang lahat. Hindi ko kayang mabuhay ng mahirap. Ang boses ni Tirso ay basag, puno ng duwag na pagsisisi. Dahan-dahan itong humakbang papalapit. Sa bawat yabag ni Tirso sa makapal na alpombra, nararamdaman ni Wensya ang pagguho ng huling kuta ng kanyang pag-asa. Naalala niya ang gabing nagmakaawa si Tirso na pakasalan siya, ang mainit na haplos ng kamay nito sa kanyang pisngi, at ang mga pangakong hindi siya hahayaang masaktan. Ang kabalintunaan ng nakaraan at kasalukuyan ay tila isang punyal na paulit-ulit na itinusok sa kanyang puso. Biglang naramdaman ni Wensya ang isang matalim na kirot sa kanyang puson. Ang sakit ay tila isang kuryente na gumapang sa kanyang buong katawan, dahilan upang mapaluhod siya sa sahig. Ang kanyang paningin ay nagsimulang lumabo at ang malamig na pawis ay namuuo sa kanyang noo. Tirso, ang bata. Bulong ni Wensya, ang kanyang tinig ay halos pabulong na lamang sa gitna ng hapdi. Napahinto si Tirso. Ang paperweight sa kanyang kamay ay tila bumigat ng 1,000 kilo. Nang makita niya ang hitsura ni Wensya, namumutla, namimilipit sa sakit at hawak-hawak ang kanyang tiyan, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa takot. Hindi ito ang plano. Hindi niya kayang makita ang babaeng minahal niya na dahan-dahang nawawalan ng buhay sa harap niya. Hindi ko kaya. Dumudugo siya, ma. Sigaw ni Tirso, ang paperweight ay dahan-dahang nalaglag mula sa kanyang kamay at bumaon sa malambot na alpombra nang walang tunog. Lumapit si Celestina, hindi upang tumulong, kundi upang tingnan ang kalagayan ni Wensya ng may pandidiri. Nag-iinarte lang yan, Tirso. Gusto lang niyang makuha ang simpatsya mo. Tumayo ka riyan, Wensya. Huwag kang magkunwari. Ngunit hindi sumasagot si Wensya. Ang kanyang isipan ay lumalakbay pabalik sa maliliit na sapatos na binili niya noong nakaraang linggo. Ang pangarap niyang makitang tumatakbo ang kanyang anak sa dalampasigan ng Iloilo. Sa sandaling iyon, ang takot para sa sarili ay nawala at napalitan ng isang nag-aapoy na determinasyon para sa kanyang sanggol. Gamit ang huling lakas, kinuha ni Wensya ang kanyang cellphone sa bulsa. Hindi niya ito ginamit para tumawag ng tulong, kundi para pindutin ang isang button na magpapadala ng lahat ng kanyang na-record na ebidensya sa email ng kanyang hepe sa presinto. Ang bawat segundo ng paglo-load ng bar sa screen ay tila isang habambuhay. Nang lumitaw ang salitang sent, isang mapait na ngiti ang sumilay sa maputlang labi ni Wensya. Tapos na, bulong niya, kasabay ng pagbagsak ng kanyang katawan sa sahig. Sa labas, ang tunog ng mga sirena ng pulis ay nagsimulang humalo sa sigawan ng mga nagpoprotesta. Ang mga asul at pulang ilaw ay sumasalamin sa mga bintana ng library, tila mga anino ng katarungan na dumarating upang bawiin ang mansyong itinayo sa kasinungalingan.
Mabilis na tumakbo si Tirso sa pintuan. Tila gustong tumakas, ngunit naharang siya ni Isabel na kapapasok lang, ang kanyang mukha ay puno ng matinding desperasyon. Nandito na sila, ma. Ang mga pulis. May search warrant sila para sa mga dokumento ng kumpanya. Sigaw ni Isabel. Sa gitna ng kaguluhan, si Celestina ay nanatiling nakatayo sa tabi ng portrait ng kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara na gawa sa bato. Tiningnan niya ang duguang siwensya sa sahig at pagkatapos ay ang kanyang mga anak na tila mga manok na walang ulo sa takot. Walang lalabas sa bahay na ito ng buhay hanggat hindi natin nakukuha ang folder. Ang boses ni Celestina ay kasing lamig ng sementeryo. Naramdaman ni Wensya ang pagbigat ng kanyang mga talukap. Sa gitna ng dilim na dahan-dahang lumalamon sa kanya, isang tanong ang pilit na umaalingaw-ngaw sa kanyang diwa. Hanggang saan naaabot ang kasamaan ng isang ina upang protektahan ang isang pangalang matagal nang nadungisan? At may pag-asa pa bang masilayan ng kanyang anak ang liwanag ng bukas? Huwag mong dungisan ang mahal kong alpombra ng dugo mo, Wensya. Mas mataas pa ang halaga ng telang iyan kaysa sa buhay mo at ng batang hindi ko naman sigurado kung kanino. Ang mga salitang ito, mula kay Doña Celestina, ay tila mga tipak ng yelo na bumabagsak sa sugatang puso ni Wensya. Habang nakaluhod sa malamig na sahig, ramdam ni Wensya ang malapot at mainit na likidong dahan-dahang lumalabas mula sa kanyang katawan. Sumisip-sip sa mamahaling alpombra na mas pinahahalagahan ng matanda kaysa sa kaniyang apo. Ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang babala, isang marahang pag-alis ng lakas na kailangan niya para mabuhay. Sa gitna ng kaniyang malabong paningin, nakita ni Wensya ang kaniyang asul na police uniform na ngayon nadungisan na ng dugo at luha. Siya na laging nagliligtas sa iba ay ngayon naghihintay ng sariling tagapagligtas sa loob ng bahay na inakala niyang magiging kanlungan. Ang kaniyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa kwintas na pamana ng kaniyang lola, ang tanging bagay na nagpapaalala sa kanya na siya ay anak ng isang marangal na tao. Ma, please! Dalhin na natin siya sa ospital. Ang sigaw ni Tirso ay tila nanggagaling sa ilalim ng tubig. Sinubukan nitong lumapit, ngunit isang matalim na tingin lamang mula kay Celestina ay sapat na para mapatigil ito sa kinalalagyan. Manahimik ka, Tirso. Kapag hinayaan nating mabuhay ang babaeng iyan, siya ang papatay sa atin sa korte. Hayaan mo siyang dumanas ng hirap hanggang sa makuha natin ang kaniyang cellphone at ang folder. Ang boses ng matanda ay puno ng isang uri ng kabaliwan na tanging niyang ganid sa kapangyarihan lamang ang nagtataglay. Naramdaman ni Wensya ang kaniyang katawan na tila dahan-dahang lumulubog sa isang madilim na balon. Ang ingay sa labas, ang kalabog ng mga pinto at ang sigaw ng mga awtoridad ay tila isang malayang musika sa kaniyang pandinig. Sa bawat hininga, ang kaniyang isip ay lumilipad sa kaniyang sanggol. Anak, huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko sa mundong ito na puno ng mga lobong nagbibihis tupa. Biglang-bigla, ang malaking pinto ng library ay bumukas ng may matinding puwersa. Ang tunog ng pagkawasak ng kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong silid, kasabay ng pagpasok ng liwanag mula sa mga flashlight ng mga pulis. Pulis! Walang lilikod! Ang boses ni Chief Arnaldo, ang mentor ni Wensya, ay tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat. Nang makita ng mga pulis ang duguang kalagayan ng kanilang kasamahan, ang katahimikan ay napalitan ng mabilis na pagkilos. Agad na pinalibutan ng mga tauhan ang pamilya Villarreal. Nakita ni Wensya ang mukha ni Celestina na mula sa pagiging mapagmataas ay naging isang larawan ng matinding takot, habang si Isabel ay pilit na itinatago ang mga papeles sa likod ng kaniyang designer bag. Wensya, kumapit ka, iha. Darating na ang medic. Sigaw ni Arnaldo habang lumuluhod sa tabi niya. Ang kaniyang mga kamay ay nanginginig sa galit
habang tinitingnan ang mga Villarreal. Sa gitna ng kaguluhan, habang inilalagay si Wensia sa isang stretcher, nagtama ang kanyang paningin at ang kay Tirso. Ang lalaking kanyang minahal ay nakatayo doon, hindi dahil sa pag-aalala, kundi dahil sa takot habang kinakabitan ng posas. Ang huling nakita ni Wensia ay ang labi ni Tirso na bumubulong ng Wensia, "Iligtas mo ako." Isang kahilingang puno ng kahiyahiyang pagnanais na isalba ang sarili sa kabila ng kanyang ginawa. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wensia bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata. Ang bigat ng folder sa kanyang isipan ay napalitan ng isang malamig na kapayapaan. Ang katotohanan ay nakawala na at wala ng halaga ng ginto o pangalan ang makakapigil sa pagguho ng tore ng mga Villarreal. Ngunit habang isinasakay siya sa ambulansya, isang mabilis na bulong mula sa isa sa mga medik ang nagpabalik ng kanyang diwa sa isang nakapanghihilakbot na realidad. Masyadong mahina ang tibok ng puso ng bata, kailangan nating magmadali. Hanggang saan ang hangganan ng sakripisyo ng isang ina? Maibibigay ba ng katarungan ng buhay na kasalukuyang unti-unting kumakawala sa kaniyang sinapupunan? Ang katahimikan ng puting silid na ito ay mas nakabibingi kaysa sa lahat ng sigawan sa mansyon. Dito, sa gitna ng amoy ng gamot at lamig ng aircon, tila naiiwan akong mag-isa sa pakikipaglaban para sa isang buhay na hindi ko pa man lang nasisilayan. Dahan-dahang iminulat ni Wensia ang kanyang mga mata. Ang unang sumalubong sa kanya ay ang nakasisilaw na puting kisame ng ospital. Sinubukan niyang gumalaw, ngunit ang matalim na kirot sa kanyang puson ay agad na nagpabalik sa kanya sa realidad. Ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila binigwasan ng isang hindi nakikitang puwersa. Ang kanyang mga bisig ay puno ng mga pasa at ang swero sa kanyang kanang kamay ay dahan-dahang nagpapatulo ng malamig na likido sa kanyang mga ugat. Ang ritmikong tunog ng heart monitor ay ang tanging nagpapatunay na humihinga pa siya sa gitna ng katahimikan. Walang marangyang kandelabra, walang matapang na boses ni Doña Celestina. Ngunit sa kabila ng kaligtasan, naramdaman ni Wensia ang isang matinding guwang sa kanyang dibdib. Dahan-dahang gumapang ang kanyang kamay patungo sa kanyang tiyan. Ang kanyang hininga ay tila tumitigil sa bawat pulgada ng paggalaw nang maramdaman niya ang malambot at bahagyang nakaumbok na bahagi ng kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay agad na napuno ng mainit na luha. "Anak, nandyan ka pa ba?" Bulong niya. Ang kanyang boses ay paos at halos hindi marinig. Bumukas ang pinto at pumasok si Chief Arnaldo. Sa halip na ang kanyang karaniwang matikas na anyo, ang matanda ay mukhang pagod at puno ng pag-aalala. Lumapit siya sa gilid ng kama ni Wensia at dahan-dahang hinawakan ng kamay ng kanyang pinakamahusay na tauhan. "Chief, ang baby ko?" Ang tanong ni Wensia ay puno ng desperasyon. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa mukha ng kanyang superior, naghahanap ng anumang senyales ng pag-asa. Huminga ng malalim si Arnaldo. Sabi ng doktor, milagro na kumapit ang bata sa kabila ng stress at trauma na dinanas mo, Wensia. Pero kailangan mong manatili rito para sa mahigpit na obserbasyon. Masyadong masilan ang lagay mo ngayon. Isang mahabang buntong hininga ng pasasalamat ang pinakawala ni Wensia. Sa gitna ng lahat ng panloloko at sakit, ang munting buhay na ito ang tanging katotohanang natitira sa kanya. Ngunit ang ginhawa ay agad na napalitan ng pait nang maalala niya ang dahilan ng kanyang pagkakaospital. "Sila, nasaan sila?" Tanong ni Wensia. Ang kanyang tono ay naging malamig at puno ng awtoridad ng isang investigator. "Nasa kustodya na namin sina Tirso at Isabel. Si Doña Celestina ay kasalukuyang nasa ilalim ng house arrest dahil sa kanyang kondisyon, ngunit binabantayan siya ng ating mga tauhan. Ang lahat ng ebidensyang ipinadala mo, Wensia, sapat na yon para mabulok sila sa kulungan. Ang offshore accounts, ang pekeng dokumento,
At ang pagpatay sa karakter ng iyong ama, lahat ay nakalatag na. Paliwanag ni Arnaldo. Tumingin si Wensia sa bintana. Ang sikat ng araw ay dahan-dahang sumisilip sa mga kurtina ng ospital. Ngunit sa kanyang isipan ay nakikita niya ang mukha ni Tirso sa loob ng selda. Ang lalaking nangako ng proteksyon ay ang mismong naglagay sa kanya sa panganib. Chief, gusto kong malaman ang totoo. Iyong itim na envelope na nakuha ko sa likod ng portrait, may kinalaman ba talaga si Don Vicente sa pagkamatay ng tatay ko? Tumango si Arnaldo nang may mabigat na kalooban. Hindi lang kinalaman, Wensia. Siya ang nag-utos na is-set up ang iyong ama sa operasyong yon para makuha ang lupain ninyo sa Iloilo. Ang pamilyang Villarreal ay nabuhay sa nakaw na yaman mula sa inyo. Ang bawat pagkaing kinain mo sa mansyong yon ay binayaran ng dugo ng tatay mo. Naramdaman ni Wensia ang isang matinding panginginig sa kanyang buong katawan. Hindi lang pala siya pinahirapan, pinaglaruan siya ng tadhana sa pamamagitan ng pagpapaibig sa anak ng taong pumatay sa kanyang ama. Ang bawat haplos ni Tirso, ang bawat matatamis na salita nito, ay tila naging maliliit na uod na kumakain sa kanyang pagkatao. Utang na loob, mapait na bulong ni Wensia. Palagi nilang sinasabing may utang na loob ako sa kanila. Pero sila pala ang may utang sa akin ng lahat. Sa sandaling iyon, may kumatok sa pinto. Isang nurse ang pumasok na may dalang isang maliit na buke ng mga ligaw na bulaklak at isang mainit na tasa ng lugaw. Mula raw po kay Mang Delphine, sabi ng nurse nang may ngiti. Nang malasahan ni Wensia ang lugaw, ang init nito ay tila dahan-dahang nagpapagaling sa kanyang mga sugat. Ito ang lasa ng tunay na pagkalinga. Hindi nangangailangan ng ginto. Hindi nangangailangan ng kontrata. Ngunit ang katahimikan ng silid ay muling nabasag nang bumukas ang telebisyon sa tapat ng kanyang kama. Ang balita ay tungkol sa Villarreal scandal. Nakita niya ang kuha ng kamera kay Tirso habang inilalabas sa presinto, nakatabon ang muka at umiiyak. At doon, sa gitna ng karamihan, nakita ni Wensia ang isang pamilyar na mukha, ang misteryosong lalaki na nagbigay ng babala sa kanya. Sino ba talaga ang lalaking ito? Bakit tila alam niya ang bawat sulok ng lihim ng mga Villarreal? Habang nakatitig sa screen, naramdaman ni Wensia ang isang kakaibang kilabot. Ang mensaheng pumasok sa kanyang cellphone na naiwan sa bedside table ay nagpabilis muli sa kanyang puso. Hindi pa tapos ang laban, Wensia. May isang dokumentong hindi nakuha ng mga pulis sa library. Isang dokumentong magpapatunay na hindi lang ang tatay mo ang naging biktima ni Celestina. Sino pa ang biktima? At nasaan ang huling piraso ng katotohanan na ito? Ang pangalang Villarreal ay isang mantsa na kahit anong kuskus ko ay tila ayaw nang mabura sa aking balat. Ang singsing na ito, ang mga papeles na ito, lahat ay tila mga galamay ng isang halimaw na pilit akong hinihila pabalik sa dilim. Nakatitig si Wensia sa puting plastic band sa kanyang pulso kung saan nakasulat ang kanyang pangalan. Sa ibaba nito, may bakanteng espasyo na dapat sana ay lalagyan ng apelyidong Villarreal pagkatapos ng kasal. Isang mapait na nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya, ang tanging dahilan kung bakit hindi pa siya tuluyang bumibigay sa gitna ng unos. Bumukas ang pinto ng silid ng walang katok. Pumasok si Isabel. Suot ang kanyang mamahaling suit na ngayoy tila gusot na at ang kanyang mga mata ay puno ng bagsik na hinaluan ng desperasyon. Sa likod niya ay 2 pulis na nagbabantay, ngunit pinayagan siyang pumasok para sa isang legal consultation dahil siya pa rin ang tumatayong abogado ng kanyang sarili. Nandito ka na naman, malamig na sabi ni Wensia, hindi man lang tinitingnan ang kanyang chichong. Hindi ka ba napapagod na magdala ng lason sa silid na ito? Huwag kang magmalinis, Wensia. Ang boses ni Isabel ay matalas,
tila isang latigo na humahampas sa katahimikan ng ospital. Isipin mo ang anak mo. Kapag itinuloy mo ang kasong ito, lalaki ang bata na ang ama ay nasa likod ng rehas. Gusto mo bang maging anak ng kriminal ang turing sa kanya sa lipunan? Iurong mo ang demanda. At tinitiyak ko sa iyo, bibigyan ka namin ng halagang hindi mo kikitain sa buong buhay mo bilang pulis. Dahan-dahang humarap si Wensia kay Isabel. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagtitimpi, ngayon ay tila dalawang nagbabagang uling. Ang anak ko ay hindi magiging anak ng kriminal dahil hindi ko siya hahayaang dalhin ang apelyidong ninakaw ninyo mula sa mga taong pinatay ninyo. Ang dangal ay hindi nabibili ng pera, Isabel. Iyan ang bagay na hinding-hindi ninyo maiintindihan dahil ang kaluluwa ninyo ay nakasanla na sa demonyo. Isang nakatutuyang tawa ang pinakawalan ni Isabel. Dangal? Sa mundong ito, ang dangal ay para lamang sa mga taong mayaman. Ang mga tulad mong galing sa kanal ay dapat matutong yumukod kapag ang mga hari at reyna na ang nagsasalita. Akala mo ba ay ikaw ang panalo? Isang pirasong dokumento lang ang kailangan namin para patunayang ikaw ang mastermind ng lahat ng utang na ito. Sige, subukan mo. Hamon ni Wensia. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit puno ng kapangyarihan. Dahil habang nandito ka, ang mga kasama ko sa presinto ay kasalukuyan ng binubuksan ang tagong silid sa ilalim ng pool ng mansyon. Alam ko ang tungkol sa huling dokumento, Isabel. Ang dokumentong nagpapatunay na hindi si Celestina ang tunay na ina ni Tirso. Natigilan si Isabel. Ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay, tila isang bangkay na binuhusan ng yelo. Ang kanyang mga labi ay nanginig at hindi agad nakapagsalita. Ang lihim na ito ang pinakaingatang sikreto ng mga Villarreal. Ang susi kung bakit ganoon na lamang ang pagtrato ni Celestina kay Tirso na parang isang kasangkapan lamang. Paano? Paano mo nalaman? Bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay basag at puno ng takot. Ang katotohanan ay parang tubig, Isabel. Kahit gaano mo itago, gagawa at gagawa ito ng paraan para lumabas. Sagot ni Wensia. Ang misteryosong lalaki na nagbibigay sa akin ng impormasyon, siya ang anak ng unang asawa ni Don Vicente. Ang tunay na tagapagmana na pilit ninyong itinago at pinagkaitan ng katarungan. Hindi na nakasagot si Isabel. Mabilis siyang tinalikuran ni Wensia at tumingin sa bintana, kung saan ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nararamdaman niya ang matinding pagod, ngunit sa kabilang banda, may isang uri ng kalayaan na dahan-dahang bumabalot sa kanya. Nang ilabas si Isabel ng mga pulis, muling binalot ng katahimikan ng silid, ngunit ang katahimikang ito ay hindi na nakabibingi. Ito ay katahimikan ng isang mandirigma na nakataguyod sa isang mahabang laban. Kinuha ni Wensia ang kanyang cellphone at tiningnan ang huling mensaheng natanggap niya mula sa unknown number. Sa pagkakataong ito, may kasama na itong pangalan sa dulo. Magpahinga ka, Wensia. Ang huling piraso ng puzzle ay nasa akin na. Bukas, ang buong Iloilo ay malalaman ang tunay na mukha ni Doña Celestina mula kay Adrian. Sino si Adrian? At ano ang gagawin niya sa huling dokumento na magpapabagsak ng tuluyan sa imperyo ng mga Villarreal? Habang dahan-dahang pumipikit si Wensia, isang alaala ng kanyang ama ang pumasok sa kanyang isip. Ang kanyang ama na nakangiti habang buhat siya noong bata pa siya. Ngayon, alam na niya ang dahilan kung bakit kailangang mangyari ang lahat ng ito. Ito ay hindi lang para sa kanyang sarili, kundi para sa katarungang 12 taon na ipinagkait sa kanyang pamilya. Ang kasal na ito ay hindi matutuloy dahil ang babaeng dapat na maging asawa ng aking anak ay isang impostora, isang kriminal na nagtangkang pagnakawan ng aming pamilya. Ang boses ni Doña Celestina
ay umalingaw-ngaw sa loob ng maringal na katedral ng Jaro. Nakatayo siya sa harap ng altar, suot ang isang itim na terno na tila mas angkop sa isang lamay kaysa sa isang kasal. Sa harap ng mga inimbitahang bisita, ang mga pinakamayayaman at makapangyarihang tao sa Iloilo, ipinamumukha niya na siya ang biktima. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng luha, tanging ang tuyong galit at ang pilit na pagpapanatili ng kaniyang dangal na matagal nang nabubulok. Sa labas ng simbahan, ang tunog ng gulong ng isang sasakyan na huminto ng biglaan ay naging hudyat ng pagdating ng isang bagyong hindi inaasahan ni Celestina. Bumukas ang malalaking pintuan ng katedral. Ang sikat ng araw mula sa labas ay tila isang banal na liwanag na bumalot sa anino ng isang babaeng nakatayo sa gitna. Hindi siya nakagown, hindi siya nakablo. Siya ay nakasuot ng kanyang police gala uniform, asul, plansado, at may kislap ng kanyang badge sa kanyang dibdib. Si Wencia. Ang kanyang mukha ay maputla pa rin mula sa pagkakaospital, at ang bawat hakbang niya sa mahabang pasilyo ng simbahan ay tila isang pakikipagtuos sa kanyang sariling katawan. Nararamdaman niya ang bahagyang kirot sa kanyang puson, isang paalala ng munting buhay na kaniyang ipinaglalaban. Ngunit sa bawat yabag ng kaniyang sapatos sa marmol na sahig, ang katahimikan ay tila lumalalim, hanggang sa tanging ang tunog ng kaniyang paghinga ang maririnig. Wencia, anong ginagawa mo rito? Dapat ay nasa kulungan ka na. Ang sigaw ni Celestina, ang kaniyang tinig, ay naging matinis sa gulat at takot. Hindi sumagot si Wencia hanggang sa makarating siya sa harap ng altar. Ilang hakbang lamang ang layo mula sa matanda. Tumingin siya sa paligid, sa mga bulaklak na puti na ngayoy tila mga patay na dekorasyon at sa mga bisitang ngayoy nagbubulungan. Hindi ako narito para sa kasal, Doña Celestina. Ang boses ni Wencia ay kalmado, malalim, at puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong katedral. Narito ako para sa huling imbestigasyon ng aking buhay. Mabilis na naglakad si Wencia patungo sa gilid kung saan naroon ang projector na dapat sana ay magpapakita ng SDE o video ng pag-iibigan nila ni Tirso. Sa isang pindot ng kanyang remote, ang malaking puting screen sa likod ng altar ay nagliwanag. Ngunit hindi mga nakangiting mukha ni Wencia at Tirso ang lumitaw. Ang unang imahe ay ang foreclosure notice ng mansyong Villarreal. Sinundan ito ng mga bank statement ni Tirso sa kasino at ang pinakamasakit sa lahat, ang audio recording ng pag-amin ni Isabel tungkol sa pag-set up sa ama ni Wencia 12 taon na ang nakalilipas. Iyan ay peke, kasinungalingan ang lahat ng yan. Ang histeryang sigaw ni Celestina, pilit na hinahablot ang mga kable ng projector, ngunit hinarangan siya ng 2 pulis na kasunod ni Wencia. Ang huling dokumento, Donya, sabi ni Wencia habang inilalabas ang isang papel mula sa kanyang bulsa. Ang DNA result na nagpapatunay na si Tirso ay hindi mo tunay na anak. Siya ang anak ni Don Vicente sa kaniyang unang asawa, ang babaeng ipinapatay mo para makuha ang yaman ng mga Villarreal. Isang kolektibong singhap ng pagkagulat ang nanggaling sa mga bisita. Ang reyna ng Iloilo ay tila biglang naging isang maliit at kaawa-awang matanda sa gitna ng altar. Hindi totoo yan. Bulong ni Celestina, ang kanyang mga tuhod ay nangatog hanggang sa mapaluhod siya sa harap ng dambana. Ang kanyang rosaryo ay nalaglag at nagkawatak-watak ang mga butil sa sahig, tila ang kanyang buhay na tuluyan ng gumuho. Lumingon si Wencia sa mga tao. Ang pamilyang inakala ninyong huwaran ay isang pamilya ng mga magnanakaw at mamamatay tao. Ang bawat sentimong ipinagmamalaki nila ay galing sa dugo ng aking ama at ng maraming taong pinagsamantalahan nila. Sa sandaling iyon, lumabas mula sa likod ng sacristy ang isang lalaki.
Matikas, nakasuot ng barong, at may mga matang puno ng katarungan. Si Adrian, ang tunay na tagapagmana ng mga Villarreal na itinago sa dilim sa loob ng mahabang panahon. Tapos na ang paghahari mo, Celestina, sabi ni Adrian habang iniaabot ang warrant of arrest sa matanda. Tiningnan ni Wensia ang langit-langitan ng simbahan. Naramdaman niya ang isang mainit na haplos sa kaniyang balikat. Tila ang kaniyang ama ay naroon. Bumubulong na maaari na siyang magpahinga. Dahan-dahang hinawakan ni Wensia ang kaniyang tiyan. Laya na tayo, anak, bulong niya, habang ang mga luha ay sa wakas ay malayang dumaloy sa kaniyang mga pisngi. Hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa isang uri ng kapayapaan na hindi kayang ibigay ng anumang ginto. Habang inilalabas si Celestina sa katedral na may mga posas sa kamay, ang mga kampana ng simbahan ay biglang tumunog. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito para sa isang kasal. Ito ay para sa paggising ng isang lungsod mula sa isang mahabang panaginip ng kasinungalingan. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang tanong ang naiwan sa isipan ni Wensia habang nakikita niyang isinasakay din si Tirso sa mobile ng pulis. Maari nga bang mapatawad ang isang pag-ibig na naging mitya ng kaniyang kamatayan? O ang katarungan ba ay palaging nangangailangan ng ganap na paglimot? Ang katahimikan sa loob ng silid ng ospital ay hindi katulad ng katahimikan sa loob ng simbahan. Ito ay isang uri ng katahimikan na tila humihiling ng kapatawaran mula sa lahat ng sakit na pinagdaanan ng kaniyang katawan at kaluluwa. Habang nakasandal sa malalambot na unan, pinanood ni Wensia ang dahan-dahang pag-akyat ng araw sa abot-tanaw ng Iloilo. Ang kulay ng langit na mula sa madilim na asul patungong mapusyaw na kahel ay tila isang pangako na ang bawat gabi, gaano man kahaba, ay may nakatagong liwanag sa dulo. Sa kaniyang kandungan, nakapatong ang isang pahayagan. Ang malalaking titik sa front page ay nagsusumigaw ng katotohanang matagal nang ibinaon sa limot. Ang pagbagsak ng Imperyong Villarreal. May kalakip itong larawan ni Doña Celestina na nakayuko. Pilit na itinatago ang kaniyang muka sa ilalim ng isang lumang panyo habang inilalabas sa presinto. Wala na ang mga mamahaling alahas. Wala na ang kaniyang koronang gawa sa kasinungalingan. Ang makapangyarihang matanda ay tila naging isang tuyot na dahon na lamang na hinihipan ng hangin ng katarungan. Bumukas ang pinto at pumasok si Adrian. Ang kanyang mga hakbang ay banayad. Tila ayaw gambalain ang kapayapaang pilit na binubuo ni Wensia sa kaniyang isipan. Lumapit siya at inilapag ang isang mainit na tasa ng tsokolate sa bedside table. "You look better today, Wensia," mahinang sabi ni Adrian. Ang kaniyang mga mata ay puno ng isang uri ng respeto na bihirang matanggap ni Wensia mula sa mga lalaking kaniyang nakasalamuha. "Hindi ko akalain na aabot tayo sa ganito, Adrian," sagot ni Wensia habang dahan-dahang hinahaplos ang kaniyang tiyan. "Parang panaginip lang ang lahat. Kahapon, ako ang babaeng dadaan sa pinto ng mga katulong. Ngayon, sila ang mga taong wala nang mapuntahan." "Iyon ang tinatawag nating gulong ng palad, Wensia," sabi ni Adrian habang nauupo sa silya sa tabi ng kama. "Nagsampa na kami ng formal na kaso para bawiin ang lahat ng ari-arian na ninakaw nila sa iyong ama at sa aking pamilya. The legal battle will be long, but for the first time in 12 years, we are not running, we are fighting." "Kumusta si Tirso?" Ang tanong ni Wensia ay lumabas ng kusa. Isang huling bakas ng kaniyang nakaraan na pilit pa ring kumakapit sa kaniyang puso. Buntong hininga ang isinagot ni Adrian. "He's a broken man." Inamin niya ang lahat sa kanyang huling statement. "He tried to visit you, but the guards refused to let him in. Sabi niya, gusto lang niyang humingi ng tawad. Pero alam nating dalawa na ang tawad ay hindi sapat para burahin ang 5 milyong utang na iniwan niya sa pangalan mo." Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Wensia. Naalala niya ang bawat gabi na umiiyak siya sa kusina, ang bawat hapdi ng kemikal sa kaniyang kamay habang pinupunasan ang sahig ng mansyon.
Ang pagpapatawad ay para sa mga taong marunong tumanggap ng pagkakamali, Adrian. Pero si Tirso, natatakot lang siyang mabulok sa kulungan. Ang kanyang pagsisisi ay hindi para sa akin, kundi para sa kaniyang sariling balat. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok ang isang nurse na may dalang isang maliit na box. Ma'am Wensha, may nagpadala po nito para sa inyo. Galing daw po sa mga tauhan ninyo sa presinto. Nang buksan ni Wensha ang box, ang kanyang mga mata ay nanlaki. Sa loob ay naroon ang kanyang police badge na nakuha mula sa library ng mga Villarreal. Ito ay malinis na. Kislap na kislap sa ilalim ng ilaw ng ospital. Kasama nito ang isang maliit na note. Para sa aming bayani, hinihintay ka namin sa serbisyo. Naramdaman ni Wensha ang matinding init sa kaniyang dibdib. Sa loob ng maraming buwan, nakalimutan niya kung sino siya. Nakalimutan niya na siya ay isang tagapagtanggol ng katarungan dahil naging biktima siya ng sarili niyang pag-ibig. Ngunit sa paghawak niya sa malamig na metal ng badge, muling nagliyab ang apoy ng kaniyang pagkatao. Dangal. Bulong ni Wensha habang iginigit ang badge sa kaniyang dibdib. Ito ang bagay na hinding-hindi nakuha ni Celestina sa akin. Wensha, may isa pang kailangang malaman. Seryosong sabi ni Adrian. Sa pagsusuri ng mga pulis sa pundasyon ng mansyon, may natuklasan silang isang lumang vault. It's a secret chamber hidden underneath the servants' quarters. Sabi ng mga forensic, doon itinago ni Don Vicente ang mga huling dokumento ni Ricardo Salvador bago siya pinatay. Ang hininga ni Wensha ay tila tumigil. Ang kanyang ama ay hindi lang pala pinatay. Ang kanyang mga huling sandali ay marahil ginugol sa loob ng madilim na silid na yon, sa ilalim mismo ng bahay kung saan siya nagsilbi bilang katulong. Isang matinding panginginig ang gumapang sa kanyang buong katawan. Ang mansyong Villarreal ay hindi lang pala nakatayo sa lupang ninakaw, kundi sa mismong libingan ng kaniyang ama. Kailan nila bubuksan ang vault? Tanong ni Wensha. Ang kaniyang boses ay puno ng bagsik at pagnanais para sa ganap na katarungan. Ngayong hapon, sagot ni Adrian, and the media is already there. Ang buong bansa ay naghihintay na makita kung ano ang itinatago ng pamilyang Villarreal sa ilalim ng kanilang marangyang pamumuhay. Hinarap ni Wensha ang kanyang mentor na si Chief Arnaldo na kapapasok lang. Chief, kailangan kong makarating doon. I don't care if I'm still on bed rest. Kailangan kong makita ang katarungan para sa tatay ko. Habang inihahanda ni Wensha ang kaniyang sarili para sa kaniyang paglabas sa ospital, ang kaniyang cellphone ay tumunog. Isang text message mula sa isang numero na matagal na niyang hindi nakakausap. Ang kaniyang lola. Iha, huwag kang matakot na harapin ang multo ng nakaraan, sapagkat doon mo mahahanap ang susi para sa iyong tunay na kalayaan. Mahal kita. Anong lihim pa ang nakabaon sa ilalim ng mansyon na maaaring magpabago sa kapalaran ni Wensha at ng kaniyang anak? At handa ba siya sa huling pasabog na maaaring magwasak hindi lamang sa mga Villarreal, kundi sa lahat ng kaniyang pinaniwalaan? Ang mansyong ito na dati ay tila kislap ng ginto ang nakikita ko, ngayon ay tila isang malaking puntod na lamang na nangangamoy ng mabulok na budhi. Nakatayo si Wensha sa harap ng gate ng mansyong Villarreal, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang babaeng basang-basa sa ulan at nagmamakaawang makapasok. Nakasuot siya ng kanyang uniforme, ang kanyang police badge ay kumikinang sa ilalim ng sikat ng araw, at sa kanyang paligid ay ang kanyang mga kasamahan sa serbisyo. Ang dilaw na police tape na nakapalibot sa buong bakuran ay tila mga kadenang bumibigti sa dangal ng pamilyang Villarreal. Dahan-dahang naglakad si Wensha patungo sa likod ng mansyon, sa daan ang ipinilit ni Doña Celestina na gamitin niya. Ang bawat hakbang niya sa sementadong pasilyo ay tila pagbabalik ng mga alaala ng kanyang paghihirap. Ngunit ngayon, ang kanyang ulo ay nakataas. Hindi na siya ang alipin, siya na ang hukom. Naroon si Chief Arnaldo at ang forensic team sa tapat ng maliit na silid sa ilalim ng servants' quarters. Ang amoy ng amag at luma
ay sumalubong sa kanila nang buksan ang isang nakatagong pinto sa ilalim ng mga sahig na gawa sa kahoy. Isang madilim at masikip na hagdanan ang bumubukas patungo sa kailaliman ng mansyon. "Wensya, handa ka na ba?" tanong ni Arnaldo. Ang kaniyang boses ay puno ng pag-aalala. Tumango si Wensya kahit nararamdaman niya ang panginginig ng kaniyang mga kamay. Habang bumababa sila sa madilim na silid, ang tanging maririnig ay ang tunog ng kanilang mga mabibigat na hakbang at ang mabilis na paghinga ni Wensya. Nang buksan ng mga pulis ang ilaw, isang maliit na silid ang tumambad sa kanila. May isang lumang lamesa, isang silya, at sa sulok naroon ang isang punit-punit na police jacket na may pangalang Salvador. Napaatras si Wensya. Ang kanyang kamay ay mabilis na humawak sa kanyang dibdib. Ang sakit na naramdaman niya ay tila isang kuryenteng gumuhit sa kaniyang buong pagkatao. Lumapit siya sa jacket at dahan-dahang hinawakan ng tela. Naroon pa rin ang bakas ng tuyong dugo at sa bulsa nito, nakakita siya ng isang maliit na plastik. Sa loob ay naroon ang isang kupas na litrato. Ang litrato ni Wensya noong siya ay sanggol pa lamang, karga-karga ng kaniyang ama, tatay. Ang bulong ni Wensya ay tila isang iyak na 12 taon na ipinagkait. Niyakap niya ang jacket, hindi alintana ang alikabok at ang amoy ng kamatayan. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang huling yakap ng kaniyang ama. Ang init ng pagmamahal na pinutol ng kasakiman ng mga Villarreal. Sa itaas, narinig nila ang pagdating ng isang mobile ng pulis. Ibiniyahe si Doña Celestina mula sa ospital patungo sa mansyon para sa crime scene reconstruction. Nang pumasok ang matanda sa bakuran, nakita niya si Wensya na lumalabas mula sa servants' quarters. Suot ang duguang jacket ng kaniyang ama. Ang mukha ni Celestina ay tila naging isang maskara ng matinding takot. Sinubukan niyang maging matapang, pilit na itinataas ang kaniyang baba, ngunit ang kaniyang mga mata ay hindi makatingin ng diretso kay Wensya. "Ano itong palabas na ito, Wensya? Akala mo ba ay matatakot mo ako sa lumang basahang iyan?" Ang boses ng matanda ay nanginginig. Ang kanyang mga labi ay kulay ube na sa kaba. "Hindi ito basahan, Doña Celestina." Ang boses ni Wensya ay malamig, matalim, at tila nanggagaling sa kailaliman ng lupa. "Ito ang katarungang pilit ninyong ibinaon sa ilalim ng bahay ninyo. Ang dugong nasa jacket na ito ang siyang magiging hatol sa inyong lahat. 12 taon ninyong pinatira ang inyong pamilya sa ibabaw ng bangkay ng aking ama. Kumain kayo, tumawa kayo, at nagdiwang kayo habang ang katarungan ay sumisigaw sa ilalim ng inyong mga paa. Wala kayong ebidensya." Ang histeryang sigaw ni Celestina habang pilit na kumakawala sa mga pulis. "Mayroon, Donya," sabi ni Chief Arnaldo habang inilalabas ang isang maliit na digital recorder na nakuha mula sa loob ng vault. Hindi lang litrato ang iniwan ni Ricardo Salvador sa silid na yon. Iniwan din niya ang huling recording ng pag-uusap ninyo ni Don Vicente bago niya kayo huling hiningahan. Inamin ninyo ang lahat, mula sa pag-setup sa operasyon hanggang sa pagpapapatay sa kanya. Napaluhod si Celestina sa gitna ng maruming pasilyo. Ang kaniyang marangyang damit ay nadungisan ng putik at alikabok. Ang kaniyang kagalang-galang na anyo ay tuluyan ng gumuho. Siya na ngayoy isang kaawa-awang matanda na hinahabol ng kaniyang sariling anino. Tiningnan ni Wensya ang kaniyang asawa na si Tirso na kasalukuyan ding inilalabas mula sa kabilang mobile. Ang lalaki ay nakatingin sa kanya ng may pagsisisi, ngunit ang pagsisising iyon ay wala ng halaga. Tumingin si Wensya sa kaniyang tiyan at dahan-dahang hinaplos ito. "Laya na tayo, anak. Wala ng utang na loob na kailangang bayaran. Wala ng pintuan sa likod na kailangang daanan." Bulong ni Wensya sa kaniyang sarili. Habang isinasakay si Celestina at Tirso pabalik sa selda, ang mga tao sa paligid ay nagsimulang mag-ingay. Ang mga kapitbahay na dati ay yumuyukod sa mga Villarreal ay ngayoy sumisigaw ng katarungan.
Ngunit para kay Wensya, ang tunay na tagumpay ay hindi ang sigaw ng karamihan, kundi ang katahimikang kaniyang nahanap sa loob ng jacket ng kaniyang ama. Bago umalis, lumingon si Wensya sa mansyon sa huling pagkakataon. Isang dokumento ang inabot sa kanya ni Adrian, ang huling testamento ni Don Vicente na binago bago ito mamatay, ngunit itinago ni Celestina. Ang mansyong Villarreal, ang lahat ng lupain, at ang lahat ng yaman ng pamilya ay ngayon nakapangalan sa iisang tao. Ang pangalan ay hindi Villarreal. Ito ay Wensya Salvador. Ano ang gagawin ni Wensya sa yamang naging mitya ng kaniyang paghihirap? At paano niya bubuuin ang kaniyang buhay kasama ang kaniyang anak sa gitna ng mga guho ng nakaraan? Ang yaman na nakatayo sa ibabaw ng kasinungalingan ay tila isang kastilyong buhangin. Gaano man ito karingal tingnan, isang hampas lamang ng alon ng katotohanan ay tuluyan itong mabubura sa alaala ng lupa. Nakatayo si Wensya sa gitna ng malawak na sala ng mansyong Villarreal. Ang lahat ng mga mamahaling muebles ay nababalot na ng puting tela, tila mga multong nagbabantay sa isang kahariang wala ng hari at reyna. Ang bawat sulok na dati ay puno ng ingay ng pagmamalaki ay ngayoy nilalamon na ng katahimikan. Wala na ang amoy ng mamahaling insenso. Ang tanging nananatili ay ang amoy ng alikabok at ang malamig na simoy ng hanging dumaan sa mga bukas na bintana. Hawak ni Wensya ang huling dokumento mula sa korte. Ang lahat ng ari-arian, ang mansyong ito at ang mga lupain ay formal na nang naisalin sa kaniyang pangalan bilang nag-iisang tagapagmana ng katarungang ipinagkait kay Ricardo Salvador. Ngunit habang tinitingnan niya ang kaniyang refleksyon sa malaking salamin, hindi kailanman pumasok sa kaniyang isip na manirahan sa lugar na ito. Para sa kanya, ang mansyong ito ay hindi tahanan, kundi isang monumento ng kasakiman. Ma'am Wensya, handa na po ang sasakyan. Ang malambing na boses ni Aling Nena, ang dati nilang kapitbahay na kinuha niyang katuwang, ay bumasag sa kanyang malalim na pag-iisip. Sandali na lang po, Aling Nena. May isa lang akong huling bibisitahin. Sagot ni Wensya. Dinala siya ng kanyang mga paa sa kulungan ng lungsod. Sa likod ng mga rehas na bakal, nakita niya si Doña Celestina. Ang babaeng dati ay hindi makalakad. Nang walang nakapaligid na mga katulong, ay ngayoy nakaupo sa isang matigas na bangko. Suot ang kupas na kulay kahel na uniforme. Ang kaniyang buhok na dati ay laging maayos, ay ngayoy gulo-gulo at puno ng puti. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, tila kinakausap ang mga anino ng kanyang nakaraan. Sa kabilang selda naman ay naroon si Tirso. Nang makita niya si Wensya, agad itong lumapit sa rehas, ang kaniyang mga kamay ay nanginginig, habang pilit na inaabot ang kanyang asawa-to-be. Wensya, Wensya, parang awa mo na. Iligtas mo ako rito. Ang boses ni Tirso ay basag, puno ng desperasyon at duwag na pagsisisi. Mahal kita, Wensya. Alam mo yan, ginawa ko lang ang lahat dahil natatakot ako kay Mama. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon para sa anak natin. Tiningnan ni Wensya si Tirso ng may malalim na pait at awa. Dahan-dahan niyang inilabas ang kanyang kamay mula sa bulsa at inilapag ang isang maliit na bagay sa lamesa sa pagitan nila. Ang peking engagement ring na nag-iwan ng mantsa sa kaniyang daliri. Ang pag-ibig na kailangang iligtas ng kasinungalingan ay hindi pag-ibig, Tirso. Ito ay isang lason. Ang boses ni Wensya ay matatag at walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang anak ko ay lalaking marangal. Lalaki siyang alam ang pagkakaiba ng tama sa mali at hinding-hindi ko hahayaang madungisan ang kaniyang puso ng apelyidong kinatatakutan mo. Mula sa araw na ito, ang katarungan na ang bahala sa inyo. Wensya, huwag mo akong iwan! Ang sigaw ni Tirso ay umalingaw-ngaw sa pasilyo ng kulungan, ngunit hindi na lumingon si Wensya. Ang bawat hakbang niya palabas ay tila pagtatapon ng isang mabigat na pasanin
na matagal niyang dinala. Pagbalik niya sa mansyon, hinarap niya si Adrian at ang kaniyang abogado. Inabot niya ang isang pirmadong kasunduan. Ipinapasa ko ang pagmamay-ari ng mansyong ito sa isang foundation. Pahayag ni Wensia na ikinagulat ng lahat. Gawin ninyo itong kanlungan para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at kawalan ng katarungan. Gusto kong ang bawat silid na dati ay naging saksi sa aking pagluha, ay maging saksi naman sa pagbangon ng iba. Ang yaman na ito ay galing sa dugo ng aking ama at nararapat lamang na ibalik ito sa mga taong nangangailangan ng kalinga. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa silid. Sinundan ng isang marahang pagtango mula kay Adrian. You have a golden heart, Wensia. Your father would be very proud of you. Huling lumabas si Wensia sa gate ng mansyon. Isinakay niya ang kaniyang mga gamit sa kaniyang lumang sasakyan. Tiningnan niya ang kaniyang tiyan at dahan-dahang ngumiti. Ang munting buhay sa loob niya ay tila sumasabay sa kaniyang paghinga. Tila nagagalak sa bagong simula na naghihintay sa kanila. Habang nagmamaneho siya palayo sa lungsod ng Iloilo, papunta sa maliit na bahay sa tabi ng dagat na kaniyang binili, naramdaman ni Wensia ang tunay na kalayaan. Ang hangin na humahampas sa kaniyang mukha ay wala nang dalang amoy ng usok at lason. Ito ay amoy na ng asin, ng dagat, at ng pag-asa. Huminto siya sa tapat ng tindahan ni Mang Delphine sa huling pagkakataon. Ang matanda ay nakangiting nag-abot sa kanya ng isang mainit na balot ng tinapay. Saan na ang tuloy mo, Hija? Tanong ng matanda. Sa lugar po kung saan ang pintuan ay laging bukas para sa lahat, Mang Delphine. Sa lugar kung saan hindi ko na kailangang tumingin sa likod. Sagot ni Wensia nang may ningning sa mga mata. Ang huling sulyap ni Wensia sa abot tanaw ay ang paglubog ng araw na nagbibigay ng ginintuang kulay sa karagatan. Tapos na ang laban. Ang biktima ay naging tagapagtanggol at ang anino ay naging liwanag. Sa kaniyang puso, alam niyang ang tunay na dangal ay hindi matatagpuan sa loob ng isang mansyon, kundi sa loob ng isang pusong marunong magpatawad sa sarili at lumaban para sa katotohanan. Isang taon ang mabilis na lumipas, tila mga alon sa dagat na dumarating at umaalis, tinatangay ang mga bakas ng sakit at iniiwan ang dalampasigan na malinis at handa sa panibagong simula. Sa isang maliit na bayan sa baybayin ng Iloilo, kung saan ang amoy ng alat ay humahalo sa samyo ng mga bulaklak sa paligid, nakatayo ang isang payak ngunit matatag na bahay. Dito, ang bawat umaga ay hindi nagsisimula sa sigaw ng pag-uutos, kundi sa malambing na tawa ng isang sanggol na nagngangalang Ricardo Liab, isang munting apoy na nagbibigay ng liwanag sa buhay ni Wensia. Dahan-dahang binuhat ni Wensia ang kanyang anak habang naglalakad sila sa pampang. Ang kanyang mga paa ay lumulubog sa malambot at basang buhangin. Isang pakiramdam na dati ay itinuturing niyang dumi. Ngunit ngayon ay simbolo na ng kanyang pagiging malaya at konektado sa lupa. Wala na ang kanyang mabigat na uniforme. Suot niya ang isang simpleng puting bestido na sumasabay sa ihip ng hanging dagat. Sa loob ng isang taon, maraming nagbago. Ang mansyong Villarreal ay opisyal nang binuksan bilang Bahay Salvador, isang silungan para sa mga kababaihang tulad niya ay dumaan sa madidilim na pasilyo ng pang-aabuso. Si Adrian, ang tumatayong tagapamahala nito, sinisiguro na ang bawat sentimong nakuha mula sa mga Villarreal ay nagagamit para sa paghilom ng mga sugatang puso. Nabalitaan ni Wensia na si Doña Celestina ay pumanaw na sa loob ng bilangguan dahil sa panghihina ng katawan at sa bigat ng kaniyang sariling konsensya. Hanggang sa huli, ang matanda ay tumangging humingi ng tawad, isang patunay na ang kaniyang pagmamalaki ang naging sarili niyang kabaong. Si Tirso naman ay nananatiling nakakulong. Isang anino na lamang ng lalaking dati ay kinalugdan ni Wensia. Minsan itong nagpapadala ng mga sulat, ngunit hindi na ito binubuksan ni Wensia. Hindi dahil sa galit, kundi dahil wala na itong puwang
sa kaniyang kasalukuyan. Napahinto si Wensya at tiningnan ang malawak na abot-tanaw. Tinanong niya ang kaniyang sarili. Napatawad na ba niya ang lahat? Isang malalim na buntong hininga ang kaniyang pinakawalan. Ang pagpapatawad para sa kanya ay hindi ang paglimot sa krimen, kundi ang pagpili na huwag nang hayaang diktahan ng galit ang kaniyang bukas. Napatawad na niya ang kaniyang sarili sa pagiging marupok at napatawad na niya ang tadhana sa pagbibigay sa kanya ng isang malupit na pagsubok. Sa kaniyang puso, natagpuan na niya ang ganap na kapayapaan, isang uri ng katahimikan na hindi nakadepende sa ibang tao, kundi sa kaniyang sariling dangal. Ang aral na kaniyang natutunan ay malinaw pa sa sikat ng araw. Ang tunay na tahanan ay hindi ang mga pader na gawa sa bato at ginto, kundi ang lugar kung saan malaya kang makakahinga nang hindi natatakot na husgahan. Ang dangal ay hindi isang bagay na ibinibigay. Ito ay isang bagay na ipinaglalaban at pinananatili sa kabila ng lahat ng unos. Muling dumating ang isang alon, dahan-dahang binabasa ang kanyang mga paa. Niyakap ni Wensya ng mahigpit ang kanyang anak at hinalikan ito sa noo. "Dito tayo magsisimula, anak," bulong niya sa hangin. "Dito, sa harap ng dagat, kung saan ang bawat pinto ay palaging bukas at ang bawat hakbang mo ay palaging magiging marangal." Ang huling sulyap ni Wensya sa araw na dahan-dahang sumisikat ay puno ng pag-asa. Siya ay hindi na ang pulis na naghahanap ng hustisya sa dilim. Siya na ang ina na nagtataguyod ng kinabukasan sa liwanag. Ang kaniyang kwento ay hindi nagtatapos sa isang paghihiganti, kundi sa isang dakilang pagmamahal na nakahihilom ng lahat ng sugat